Binusisi ng GMA News Research ang mga idineklarang yaman, ari-arian at utang ng ilang kandidato sa pagkapangulo. May ilang tumaas ang net worth sa nakalipas na taon habang meron ding bumaba. May report si Lay Alvis. Sinilip ng GMA News Research ang salin ni Mayor Rodrigo Duterte, Senadora Grace Poe at Miriam Santiago. Sa kanilang tatlo, si Senadora Santiago ang pinakamataas ang itinalo ng net worth kung ikukumpara sa mga deklarasyon nila noong isang taon. Tumalo ng 12.88 million pesos ang net worth ni Santiago noong 2015 kumpara sa 2014 salin nito. 11 million pesos ang ibinaba ng nakadeklarang utang ni Santiago sa pinsan ng kanyang asawang si Amado Santiago Jr. Sa ilalim naman ng personal properties ng Senadora, halos 12.73 million pesos ang itinaas ng kanyang royalties o kita sa kanyang mga libro. Noong 2014, 160,000 pesos ang idineklara niyang royalties mula sa kanyang librong Stupid is Forever. Ngayong 2015, mas malaki ang nakuha niyang royalties mula sa iba't ibang publishing house. Hindi naman nadagdagan o nabawasan ang idineklarang real estate properties at business interest ni Santiago. Noong 2015, tumaas ng 1.54 million pesos ang net worth ni Mayor Duterte kung ikukumpara sa nakalipas na taon. Ang pinakamalaking mga pagtaas ay galing sa pag-angat ng kanyang cash on hand o in bank na umakyat ng halos 1 milyong piso. Tumaas naman ng bahagya ang idineklarang personal loan ni Mayor Duterte sa kanyang 2015 SALN. Mula pa noong 2004, may personal loans na at miscellaneous payables ang alkalde na hindi bumababa sa 1 milyong piso sa bawat deklarasyon. Noong 2012 lamang, pinangalanan ni Duterte ang pinagkakautangan niya na si Samuel Uy. Nauna nang sinabi ni Duterte sa GMA News na isang mayamang negosyante si Uy mula sa Davao City at may iba't ibang negosyo sa syudad. Magkasama si Duterte at Uy sa isang car dealership company na nakadeklara sa SALN ng alkalde. Bahagya namang bumaba ang net worth ni Senadora Grace Poe. Mula kasi sa 89.46 million pesos noong 2014, naging 89.12 million pesos ito nitong 2015. May isang sasakyan ang senadora na idineklara noong 2014 na nagkakahalaga ng lagpas 2 milyong piso ang hindi na nakadeklara ngayon. Nakasulat naman sa SALN ng senadora na nagsimula na raw mag-divest ng shares of stock ang kanyang asawa sa San Miguel Corporation. Ang shares ni Lia Manzares sa SMC ay nagkakahalaga ng 952,000 pesos. May nadagdag naman sa deklarasyon ni Poe ng foreign currency savings account na may higit 200,000 pesos. Hindi naman nagbago ang real estate declarations ni Grace Poe. Lay Alvis, GMA News.